Isang mapagpalang araw sa lahat ng tagapakinig sa ating programa. Muli po tayong nagbabalik upang magbahagi ng kwentong kapupulutan ng aral ng ating mga listeners. Huwag po ninyong kalilimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe at pindutin ang notification bell para parati kayong updated sa ating newly uploaded kwento. Para naman sa mga gustong magpa-shoutout, maaari kayong mag-comment sa ating video na ibabahagi ngayong araw na ito at maririnig nyo na ang taong inyong gustong ipa-shoutout sa dulo ng susunod na kwentong ibabahagi sa ating programa. Tunghayan ang kwento ng mag-asawa kung saan hindi sila makabuo ng kanilang pinapangarap. Ng pamilya na kalaunan ay naging sanhi rin ng kanilang problema at naging daan para maglaho ang dating katapatan sa isa't isa. Mahigit 4 na taon ng kasal ang mag-asawang Cedric at Trisha. Ngunit sa loob ng mga taong iyon ay hindi pa rin nabibigyan ng bunga ang kanilang pagmamahalan. Kahit gabi-gabi nga nilang pagsumikapan ang bagay na iyon, ay tila hirap pa rin makabuo ng bata ang mag-asawa. Nagpasya nga silang magpasuri sa doktor para malaman kung sino sa kanila ang may problema. Ngunit ayon naman sa doktor ay pareho silang walang problema. Ang payo nga ng doktor sa mag-asawa ay patuloy lang nilang bigyan ng oras ang isa't isa. At baka dumating rin ang araw na matupad ang pangarap nilang magka-baby. Si Trisha ay 28 years old pa lamang, habang si Cedric naman ay 29 years old. Parehas na galing sa isang may kayang pamilya. Si Trisha ay maputi at may kaakit-akit na itsura. Nasa kanya na nga lahat yata ng hinahanap-hanap ng mga kalalakihan sa isang babae. May tangkad pa nga siyang 5'4", habang 5'8" naman ang kanyang mister. College nga sila na magkakilala. Kapwa napupuna naman ng dalawa ang kanilang pangangailangan. At masaya nga sila sa isa't isa. Isa pa ay wala silang problema pagdating sa pera. Kayang-kaya nilang bilhin ang bawat luho ng isa't isa. At kahit pa nga bumili ng isa pang bahay para sa kanila, ay kayang-kaya nila. Ayun na lamang talaga ang kanilang inaantay. Ang magkaroon ng supling. Nakakalungkot mang isipin, ngunit unti-unti na silang nawawala ng pag-asa. Dahil sa kabiguang iyon, may mga negosyo ang mag-asawang Cedric at Trisha, kaya sa gabi lamang sila nagpapang-abot sa kanilang bahay dahil pareho nga silang abala sa araw. Ngunit kahit gaano sila ka-busy sa kanilang gawain, ay hindi nila nalilimutang lambingin ang isa't isa. Sa bawat malamig na gabi nila sa kama, ay maayos naman ang pagsasama nila. Ni walang bahid nga ng panlalamig. Simula nung kinasal sila hanggang ngayon, ay magkayakap pa rin kung matulog ang mag-asawa. Hanggang sa isang araw, masama ang pakiramdam ni Cedric. Masakit ang mga kasukasuhan niya. Gayon din nga ang kanyang ulo. Minabuti niyang manatili sa bahay para magpahinga. Naisip niya na baka sa sobrang pagtatrabaho ay nahanap na rin ng kanyang sarili ang maghapong pahinga. Ang kanyang misis na si Trisha na lamang ang nag-asikaso sa kanilang negosyo noong araw na iyon. Agad uminom ng gamot si Cedric at nahiga na lamang sa kwarto. Pagkalipas ng ilang oras ay nawala ang sakit niya. Dahil hindi nga siya sanay na humilata na maghapon, ay naisipan yung lumabas mula sa kwarto. Pagkalabas pa nga niya ay nakita niya ang kanilang katulong na si Rowena, na noon ay kagagaling lamang sa banyo kung saan bagong ligo ito. Tanging tuwalya lamang ang nakatapis sa dalaga. Halos hindi nga mapawi ang tingin ni Ced sa makinis at maputing binti ng babae. Rowena, fresh na fresh tayo ngayon ah, biro ni Cedric sa dalaga. Oo nga po sir boyfriend na nga lang ang kulang, pabirong balik naman ang katulong. Sabay punta ng kwarto para magbihis.
Biglang may ibang motibo ang nabuo sa isipan ng among lalaki, na kahit alam niyang malalagay sa alanganin ang lahat, ay mas nangibabaw ang pansariling kapakanan. Biglang napukaw ang katinuan nito sa klase ng biruan nila ng dalagang kasambahay. Parang gusto niyang sundan ito ng mga oras na iyon, hanggang sa makapagdesisyon nga ito ng tuluyan. Lumapit si Sed sa may pintuan ng kwarto ng dalaga, ngunit nandoon pa rin ang pagdadalawang isip. Maya-maya pa nga, narinig niya si Rowena na kumakanta. Sa ganda at lambing ng boses ng dalaga, ay lalong natalo ng sariling kahinaan si Sed. Sa isip pa nga ni Cedric, ay tao lamang siya na pwedeng magkamali at magkasala anumang oras. Maingat na binuksan ni Cedric ang pintuan. Biglang bumukas ang pinto dahil hindi pala iyon nakalak. Pagpasok pa nga niya, inabungaran niya ang dalaga. Natanging panloob pa lamang ang kumukubli sa tinatagong ganda nito. Sobrang kinabahan si Cedric. Hindi niya nga alam kung tama ba o mali ang desisyon niya. Alam niya nga sa sarili niyang isang malaking hakbang lang ay maaaring masira ang pagsasama nila ng mahal niyang misis, at pwede rin nga siyang mahumaling sa dalaga at tuluyang mawala ang atensyon sa misis. Lahat ng posibleng maging bunga ng kanyang aksyon ay halos naisip na nga niya kahit sa alanganing pagkakataon. Di hamak na mas maganda kasi ang pikura ng katulong kesa sa misis niya. Dahil nga sa dalaga pa lamang ito, ngunit mas maganda pa rin ang kanyang asawa kung sa mukha lamang ang pag-uusapan. Sir, baling kwarto yata ang napuntahan mo. Nakangiting tanong ng dalaga sa kanya. Lingid sa kaalaman ni Sed, matagal lang may gusto sa kanya ang dalaga. Simula nung tinanggap siya bilang katulong sa bahay na iyon. Noon pa man, ay lihim nang nakasubaybay sa kanya si Rowena. Yun nga lamang ay hanggang tingin lamang ito dahil lagi ring wala ang mag-asawa sa bahay. At kung sakaling nasa bahay man, ay lagi naman itong magkasama. Hindi rin kasi may pagkakaila na may itsura si Sed, kaya nahulog din ang misis niya sa kanya. Nagulat ang lalaki sa pinakitang reaksyon ni Rowena sa kanya. Sa halip na magalit ang dalaga, ay parang nagalak pa nga ito at hindi agad ikinubli ang sarili mula sa amo. Rowena, pasensya ka na. Pero huwag ka sanang magagalit. Kung okay lang sa'yo, kahit doblehin ko ang sahod mo ngayong buwan. Pahiwatig naman ni Sed sa kanya na nagbabaka sakaling makuha ng dalaga ang nais niyang mangyari. Talaga, sir? Pero ano naman po ang kapalit? Nagkunwari ang dalaga na hindi alam ang ibig sabihin ng amo. Kahit ang totoo, ay malinaw na malinaw ito sa isipan niya. Lalo ngayong nasa iisang kwarto lamang silang dalawa. Oo, totoo yun. Kung papayag ka sa... Hindi na naituloy ni Sed ang sasabihin nang biglang nagtungo ang kanyang katulong sa pinto. Akala ni Sed ay aalis na o aalisan siya ni Rowena dahil nainis ito sa kanya. Pero chinek lang pala nito kung nalak ang pintuan. Nang masigurado na nakalak iyon, kaagad na nagtungo ang dalaga sa may kama nito. Maya-maya pa nga ay humarap sa kanya si Rowena. Sabay minukas ang mga binti nito nang may kasamang makahulugang ngiti. Halika na, sir. Payag na ako. Mukhang mag-e-enjoy naman ako eh. Pili ang aya pa ni Rowena sa amo. Sa puntong ang iyon, tuluyan ang nawala sa sarili si Sed. At lahat ng agam-agam at pagdadalawang isip niya kanina ay tuluyan ang nabura sa isang nakakalaso ng ngiti mula sa dalaga na nag-aantay na sa may higaan. Hindi alam ni Sed kung hanggang kailan magkakasala sa misis nang tuluyang maglapat ang kanilang katawan na tila uhaw na uhaw sa isa't isa. Hindi nga lubos akalain ni Sed na sobrang agresibo pala ng dalaga. Halos singalin silang dalawa at halos hindi mabitawan ang bawat yakap nila sa isa't isa.
Kasabayan pa nga ng pag-uga ng matibay na kama. Mahusay si Rowena kaysa sa misis ni Cedric. Hindi na nga siya nagtaka sa bagay na iyon dahil alam ni Cedric na hindi na ito inosente pagdating sa kama. Dahil alam niyang kasintahan ito ng kanilang driver na si Leo. Matagal na nga rin magkasintahan ng dalawa at wala naman iyong problema sa kanilang mag-asawa. Matapos ang namagitan sa kanila ng dalaga ay tila nawala sa isip ni Sed na siya ay taong may asawa na. Labis pa nga siyang nahumaling ng mga oras na iyon kay Rowena na nagdala naman sa kanya sa limitasyon na hindi magawa ng kanyang misis. Hindi naman nagsisi si Sed matapos ang lahat ng pagtataksil noong araw na iyon. Sa halip pa nga ay iniisip nito kung paano ulit siya makakapuslit sa kwarto ng kanyang kasambahay. Ang katapatan niya sa misis ay tila naglaho noong araw na nakatikim siya ng iba sa babaeng mas agresibo at mas bata sa kanyang asawa. Mula nga noon ay bihira nang magtungo si Sed sa kanilang negosyo. Hinayaan niya ang kanyang misis na si Tricia na lang muna ang mag-manage sa kanilang business pang samantala. Walang kaalam-alam ang misis niya na may nangyayaring milagro sa pagitan ng kanyang mister at kanilang kasambahay. Ngunit, mas lalong hindi naman alam ni Cedric na matagal na rin palang may ginagawang kababalaghan ang misis niya at ang binatang driver nila na si Leo na kasintahan naman ni Rowena. Isang umaga pa nga, akala ni Sed ay abala sa negosyo si Tricia. Yun pala ay halos hindi na maalis ang pagkakayakap ng misis niya sa matipunong katawan ng driver nilang si Leo. Habang nasa isang kwarto sila sa Victoria Court sa may dulo ng Shaw Boulevard sa Pasig. Napakaswerte ng driver sa magandang misis ni Cedric. Ang buong akala ni Leo ay nakalamang na siya. Ngunit, hindi naman pala. Dahil nga noong mga oras na iyon ay walang sawa na rin nagpapakaligaya ang kanyang among lalaki sa kasintahan niyang si Rowena. 26 pa lamang ang edad ni Leo. Matangkad, moreno at matipuno. Kaya naman humaling sa kanya ang misis ng kanyang amo. Halos mabaliw ang babae sa tuwing pupuslit sila ng binatang driver nila. At hindi man aminin Tricia, ngunit mas hinahanap-hanap niya ang presensya ni Leo sa kama kesa sa mister. Wala namang problema kay Cedric, sadyang kakaiba lang talaga ang driver nila. Kaya nitong ibigay ang aliw na hindi kayang ibigay ng kanyang asawa. Lalo at lagi silang pagod sa negosyo. Ngunit aminado naman siyang malaking kasalanan ang ginagawa niya sa mister. Kahit nga si Leo ay alam din ang bagay na iyon dahil mahal niya ang kanyang nobya na si Rowena. Mahal nila ang kanilang mga kapareha. Sadyang hindi lamang nila matanggihan ang isa't isa. Nagitian sina Tricia at Leo habang magkayakap sa kama. Pareha silang pagod at kontento sa namagitan sa kanila. So Leo? Sana manatiling sikreto itong relasyon natin. Sana hindi malaman ng girlfriend mong si Rowena at ng mister kong si Cedric na may nangyayari sa ating dalawa. Hiling pa ni Tricia sa driver. Huwag kang mag-alala, ma'am. Hindi malalaman ni Wena ang nangyari sa atin. Promise po yan. Pangako pa ng driver sa kanyang amo. Huwag mo na akong tawaging ma'am. Pag tayo lang ang magkasama, honey na lamang. Honey na lang ang itawag mo sa akin. Okay ba yon? Komento pa ni Tricia nang muling magdikit ang kanilang labi. Makalipas ang mga buwan, ay tuwang-tuwa si Sed nang malamang buntis ng isang buwan ng kanyang misis na si Tricia. Hindi lang naman si Ed ang nagdiwang, kung hindi pati rin ang driver na si Leo. Matapos mabalitaan na nagdadalang tao rin ang kanyang nobyang katulong na si Rowena. Ang problema ng mag-asawang Sed at Tricia
ay problema rin pala ng magnobyong Leo at Rowena. Simula rin nga noon ay hindi makabubuo ng supling ang dalawa. Pero ngayon ay tila pare-parehas na nagkaroon ng solusyon. Ang tanong, kaya ba nilang tanggapin ang katotohanan sa oras na malaman nila ang lahat? Sa kabila nga ng kasagutan sa kanilang mga problema, ay magiging masaya kaya sila kapag ang katotohanan na ang nagdikta ng lahat. Hanggang dito na lamang po ang ating kwentong ibinahagi sa ating programang Yours Truly, Bebe Ko. Shout out sa lahat ng listeners ng ating programa na sina Leo Mamalyas, Naima Mirel MC1B, Renato Pertudo, Zilong Basic, Jeffrey Hipolito, Rudy Pelayo, William Casasola, Joaquin Jr. Liamanzares G, Boy Lati, Benedict Estrella, Ferdinand Paran, Hernani CF6, Onier Molacada, Cerilio Duran, Mariono Rojas, Diosdado Tala, Reggie 0307, Hernani C6F, Fred Franco Co, Joey Bakita, William Casasola, Norman Dangsky, Randy Mendoza, Hesoyam 9, Max Ga, Joaquin Jr. Liamanzares, Reynald Niemes, Silent Watcher, Larry Reyes, Roldan Braulio, Elias Domingo, Eileen Andarme, Arnel Grefalda, Lydia Bacus, at si Denver Tashiro. Hanggang sa muli.